Kabanata 731 hanggang 740. May pakiramdam si Chen Lei na bagamat isinilang siyang muli sa buhay na ito, marami siyang bagay, ngunit iba ang mga ito sa kanyang nakaraang buhay. Halimbawa, sa kanyang nakaraang buhay, bilang Lightning Eucharist, halos mapuksa niya ng walang kalaban-laban. Ngunit sa buhay na ito, nakakita siya ng tangkad na hindi bababa sa Thunder Eucharistia. Mayroong ilang mga kaso. Halimbawa, ang Zi Kunling sa Ziyang Palace ay Ziyang Eucharist, at ang banal na kabisera ng Juntian Holy Land ay Juntian Eucharist, Thunderstorm para sa pinakamatandang Lei clan, Thunder Eucharist at iba pa. Walang tigil din ang paglitaw ng mga pure blood henyo mula sa iba't ibang lahi. Ngayon, malamang na may 11 o 2 pure blood henyo na pinugutan ng ulo ni Chen Lei, at may 6 na pure blood henyo ng sabay-sabay. Sa kanyang nakaraang buhay, iilan lamang ang mga puro dayuhang lahi. Mabangis siyang nakipaglaban sa ilang mga larangan ng digmaan sa loob ng daan-daang taon, at 2 o 3 dayuhang lahi na puro dugo ang kanyang nakatagpo. Ang mga pagbabagong ito ay hindi kailanman nangyari sa alaala ni Chen Lei, ngunit ngayon ay lumitaw ang mga ito ng paisa-isa. Ramdam ni Chen Lei na sa hinaharap, tiyak na makakatagpo siya ng mas makapangyarihang mga tao, mas maraming henyo na hindi niya naisip noon. Kung hindi siya nagsumikap, malamang na balang araw ay ipanganak siyang muli na nauubos ang mga kita na ito. Kapag wala na siyang sapat na lakas, ang gusto niyang protektahan ay malamang na masira muli, at bilang resulta, hindi nagugustuhin ni Chen Lei na makita, at hindi niya hahayaang lumitaw ito. Sa makatuwid, kahit na sinabi ni Chen Lei na nakamit niya ang ilang mga resulta, hindi siya nagkaroon ng kahit kaunting pagmamataas at kasiyahan sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, siya ay palaging puno ng kamalayan sa krisis, sinasamantala ang bawat pagkakataon at oras upang mapabuti ang kanyang lakas. Kapag siya ay sapat na malakas upang matakot sa lahat ng mga hamon, maaari niyang kontrolin ang kanyang sariling kapalaran. Si Chen Lei ay nasa overthrow, umaatras at nagpapaliwanag kay Immortal Zhongju at Immortal Dingju Zishao. Natutunan niya ang 2 pagsasanay na ito, ngunit hindi niya sineseryoso ang pagsasanay sa paglilinang. Ngayon, sa kaunting oras, nagsimula siyang maunawaan ang 2 hanay ng mga pagsasanay na ito. Kaya lang, ang 2 pagsasanay na ito ay walang malasakit, at hindi sila mas mahina kaysa sa Qingdi Wendao Jing. Paano masusulyapan ni Chen Lei ang misteryo sa napakaikling panahon? Kaya naman, tumagal ng mahigit 3 buwan para ma-master ni Chen Lei ang mga bakas ni Xian Shangju at Xian Dingju. Mula sa 2 hanay ng mga pagsasanay na ito, natutunan ni Chen Lei ang 2 pangunahing paraan ng pag-atake, ang isa ay tinatawag na Immortal Bell Seal, at ang isa ay tinatawag na Immortal Ding Yin. Bagamat ang 2 pangunahing seal na ito ay nilikha lamang sa simula ng paglilinang, ang kanilang kapangyarihan ay walang cap-oris, at sila ay mas malakas kaysa sa pinakamalakas na basalt ng Beidou Shenquan at Dawang Fulong Quan na pinagkadalubhasaan ni Chen Lei. Ilang beses na mas mataas. Ang 2 mahusay na pamamaraan ng seal na ito ay muling nagpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ng ilang beses, at kung pagbabasbasan niya ng 20 beses ang critical na strike rune para sirain ang 2 martial skill ng Immortal Bell Seal at Immortal Ding Seal, magiging mas mahalaga, haharangan at papatayin ng Diyos, mga Diyos, at hinaharangan at pinapatay ni Buddha si Buddha. Nang linangin ni Chen Leiqiu ang Immortal Bell Seal at Immortal Ding Seal, naramdaman niyang umabot na siya sa bottleneck period. Kung patuloy siyang magdurusa sa paglilinang, walang pag-unlad. Tanging sa aktwal na labanan, Immortal Bell Seal at Immortal Bell Seal matapos maunawaan ang lahat ng pagbabago ng Immortal Ding Yin, maaari niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa cultivation, at pagkatapos ay umalis siya sa pass. Ang mga nakatatanda tulad ni Tai Hengjiang at Chu Chaochun ay hindi walang ginagawa ng higit sa 3 buwan sa pag-urong ni Chen Lei. Sa loob ng higit sa 3 buwan, habang nagsasanay ng mga sundalo, sunod-sunod nilang nabawi ang ilang mga nawalang teritoryo, at kinuha ang mga lugar kabilang ang Meteorite Sea at Blood Forest sa kanilang mga kamay. Sa nakalipas na 3 buwan, nagkaroon din ng malaking bilang ng mga reinforcement mula sa 8 lands of the Profound Realm. Pinahintulutan nito ang mga matatanda tulad ni Tai Hengjiang at Chu Chaochun na magkaroon ng sapat na hukbo upang mag-set up ng isang defensive line. Sa pagkakataong ito,
talagang nakilala ni Chen Lei si Sima Zin sa mga matatanda. Masasabing pambihira ang kakayahan ni Sima Zin. Sa simula, isang grupo ng mga nakakalat na powerhouse mula sa iba't ibang lahi ang mabilis na nagtipon sa isang monolitikong bahagi sa ilalim ng organisasyong Sima Zin, na bumubuo ng 100 Races Alliance, malaking kaganapan. Kung si Sima Yong ay hindi pa ng agaw ng kapangyarihan at pamunuan ng walang habas, ang lakas ng 100 Clan Alliance ngayon ay tiyak na tataas ng ilang beses, at paano ito natakot sa mga dayuhang puwersang ito. Sa kasamaang palad, si Sima Zin ay pinaghigpitan ng mga alituntunin ng angkan ng pamilya Sima at ibinigay ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagkakahati ng 100 Clan Alliance, at ang magandang sitwasyon ay agad na naging hindi makontrol. Sa pagkakataong ito, aanyayahan ni Chu Chaochun, Tai Hengjiang at iba pang matatanda si Sima Zin, na nailigtas matapos mahuli ni Sima Yong, upang sama-samang bumuo ng bagong linya ng depensa. Iba talaga ang Sima Zin at Sima Yong. Sila ay may mahusay na talento at walang kahit kititing na pagkamakasarili. Sinubukan nila ang kanilang makakaya. Sa ilalim ng pangkalahatang pagpaplano ni Sima Zin, ang kahusayan ng buong hukbo ay hindi pa nagagawa. Sa loob lamang ng 3 buwan, naiwan nitong mukhang bago ang buong Overturned at Meteorite Sea. Sina Chen Lei at Sima Zin ay matandang magkakilala rin, at ang dalawa ay may magandang relasyon. Matapos makita si Chen Lei, tumanggo si Sima Zin bilang pagbati. Tumingin si Chen Lei sa mas nakatatandang Sima Zin, binati siya, at sinabing, "Elder Sima, kumusta ka ngayon?" Si Sima ay talagang napabuntong hininga, at may bakas ng pag-iwas sa kanyang mga mata, ngunit sa isang kisap mata, ang bakas ng paglisan na ito ay napawi, at ang kailanawan ay naibalik, at sinabi niya kay Chen Lei, "Chen Lei, ako pa rin, ang parehong kamakailan, ngunit, sa iyo, narinig ko ang lahat tungkol sa magagandang tagumpay na ito. Kung makokontrol pa natin ang kalahati ng Sky Battlefield ngayon, ito ay ang lahat ng iyong kredito." Panipi. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, huwag manggahas, ito ay kredito ng lahat, paano ko ito monopolyo, Elder Sima? Mayroon akong isang pangungusap, hindi ko alam kung ito ay dapat sabihin. Panipi. Sinabi ni Sima Zin, Chen Lei, sabihin mo sa akin kung mayroon ka. Sinabi ni Chen Lei, Elder Sima, wala talaga si Sima Yong sa iyong angkan. Sa iyong talento, hindi mo kailangang sundin ang mga tagubilin. Simula ngayon, susundan mo na kami, paano? Mapait na ngumiti si Sima Zin, at nagsabi, sa tingin mo ba ayoko? Nakakalungkot na ang aking mga tao ay nasa ilalim ng kontrol ng pamilya Sima. Kung susuwayin ko ang utos ni Sima Yong, kung gayon, lahat ng sa akin ay nasa Profound Beast Continents Clan people, natatakot ako na direktang ipadala sila para pakainin ang mga War Beast. Panipi. Narinig ni Sima Zin ang tahasang panghihikayat ni Chen Lei, at naunawaan niya na hindi siya tinatrato ni Chen Lei bilang isang tagalabas. Kung tungkol kay Sima Zin, syempre, nagkaroon siya ng direktang pakikipag-ugnayan kay Chen Lei. Si Sima Zin ay ipinanganak sa isang miyembro ng pamilya Sima, at halos walang kaugnayan sa kanyang pamilya. Gayunpaman, dahil sa talento ni Sima Zin sa pamamahala mula noong siya ay bata pa, napukaw nito ang interes sa pamilya Sima at pinayagan si Sima Zin na pumasok sa pamilya at pamahalaan ng ilang mga gawain. Kaya lang, ang cultivation talent ni Sima Zin ay masasabing katamtaman lang kaya hindi masyadong pinahahalagahan ng pamilya Sima si Sima Zin. Gayunpaman, dahil sa talento sa pamamahala ni Sima Zin, binigyan pa rin ng pamilya Sima ng kapangyarihan si Sima Zin. Siyempre, sa likod ng lakas na iyon ay may ilang mga hadlang. Upang makontrol ang talento ni Sima Zin, natural na tretuhin ng pamilya Sima ang mga tao ni Sima Zin. Lahat sila ay nakontrol ng tahimik. Sa pagkakataong ito, hindi ka natatakot na hindi paglingkuran ni Sima ang pamilya ng buong puso, lalo pa na talagang ipagkanulo ni Sima ang pamilya. Masasabing halos malinis na ng pamilya Sima si Sima Zin sa paglipas ng mga taon, ngunit ang pagbabalik ni Sima Zin ay wala pang 110,000 ng kanyang kontribusyon sa pamilya. Bagamat nagreklamo rin si Sima Zin sa kanyang puso, ngunit sa kanyang lakas, hindi niya kayang labanan ang pamilya Sima. Sa makatuwid, ang bawat tuntunin sa pamilya ay dapat na sundin ng walang kondisyon, at imposibleng masira ang mga ito.
Libo-libong mga tao, natatakot ako na sila ay lipulin ng pamilya sa unang lugar. Kabanata 732 tumawag para sa tulong. Naririnig din ni Chen Lei ang kanyang pagkamuhi sa pamilya Sima mula sa tono ni Sima Zhenyu. Sa katunayan, mahulaan ni Chen Lei mula sa tunay na saloobin ni Sima Yong kay Sima na si Sima Zin ay nasa pamilyang Sima, natatakot ako na hindi siya masyadong masaya. Ngayong nakausap ko na, grabe talaga ang sitwasyon ni Sima. Paano ko ito ilalarawan bilang hindi kasiya siya? Wala man lang kahit katiting na katayuan, natatakot ako na mas mababa ito sa ordinaryong kasambahay. Hindi mali ang hula ni Chen Lei. Ang mga tao mula sa pamilyang Sima Zin ay halos walang kaugnayan sa dugo sa pamilyang Sima maliban sa apelyido. Ang pamilya Sima ay may ilang mga alagad na may mana ng dugo. Ang kapangyarihang taglay niya at ang kanyang posisyon sa angkan ay higit pa kaysa kay Sima Zin. Tumingin si Chen Lei kay Sima Zin, na nagpipigil ng galit, at sinabing, Elder Sima, hindi mo ba naisip na iwan ang pamilya Sima? Talagang pinakinggan ni Sima ang mga salita ni Chen Lei at sinabing, Chen Lei, sabihin natin sa iyo, matagal ko na itong puso, ngunit mahirap pumunta sa langit kung gusto mong iwan ang pamilya Sima. Nirerespeto ng Beast Continent ang pamilya Sima, kahit iwanan ko ang pamilya Sima, saan ako makakatakas? Panipik. Sinabi ni Chen Lei, mayroon akong ilang mga iniisip tungkol dito. Iniisip ko kung gusto ni Elder Sima na marinig ito. Sinabi ni Sima Zin, walang masama kung marinig ito. Tumango si Chen Lei, at ibinahagi ang ilan sa kanyang mga iniisip kay Elder Sima Zin. Si Sima ay talagang nakinig sa mga salita ni Chen Lei, at ang kanyang mukha ay nagbago, naging asul at puti. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, nagbago ang mukha ni Sima Zin ng mahabang panahon, at sa wakas ay sinabi niya, Chen Lei, hindi pa ako makapagbibigay ng malinaw na sagot sa iyo, kailangan kong pag-isipan ito. Tumango si Chen Lei at sinabing, natural ito. Hindi ko hinihiling na bigyan mo ako ng sagot ngayon. Pagkatapos pag-isipan ito ni Elder Sima, hindi pa ako mahuhuli para sumagot. Pagkatapos noon, nagpunta si Chen Lei upang talakayin ang iba pang mga bagay kay Chu Chaochun at iba pang mga elder. Naiwan si Sima Zin na nagbago ang mga mata, malinaw na tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan ng bagay na ito. Ang sinabi ni Chen Lei kay Sima Zin ay talagang may kahulugan, ibig sabihin, gusto niyang maglingkod si Sima Zin sa Qingyang sect, ibig sabihin, gusto niyang i-recruit si Sima Zin. Ang mga kondisyon na iminungkahi ni Chen Lei ay napakabukas. Bilang karagdagan sa pangako na si Sima Zin ay magiging Deputy Lord ng Qingyang sect, may iba pang mga ehersisyo at mapagkukunan, at iba pa. Ipinangako ni Chen Lei ang mga pagsasanay at mapagkukunang ito. Si Sima Zin ay nasa pamilyang Sima ay nagtrabaho sa buong buhay, at mahirap ikumpara sa pangako ni Chen Lei, kahit isang ikasampu. Talagang hindi iniisip ni Sima ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang anak. Ang mga kwalifikasyon sa paglilinang ni Sima Zin ay hindi mataas, ngunit ang kanyang kakayahan sa pamamahala ay nasa antas ng kasamaan, ngunit malinaw naman, ang talentong ito ay hindi pinahahalagahan ng pamilya Sima. Ngayon ay lubos na pinahahalagahan ni Chen Lei ang talentong ito at handang magbayad ng malaking halaga para sa kanya, at natatandaan din ni Sima Zin na ang kanyang anak ay 12-12 beses na mas malakas kaysa sa kanya, kahit na mas mahusay kaysa sa karaniwang pamilyang Sima. Ang mga disipulo ay malakas lahat, ngunit dahil sa mga mapagkukunan, sila ngayon ay mas mahina kaysa sa maraming mga disipulo ng pamilya Sima. Minsan na ring sinisisi ni Sima ang kanyang sarili dahil sa hindi niya kayang bigyan ang kanyang anak ng superior na kapaligiran sa paglilinang at pag-unlad. Ngunit ngayon, ang pangako ni Chen Lei ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Sima Zin. Kung matutupad ni Chen Lei Zin ang kanyang pangako, kahit na ibenta niya ang kanyang pag-aaral kay Chen Lei, bakit hindi? Habang iniisip mo, mas nakaramdam ng kaunting paggalaw si Sima Zin. Not to mention na talagang nag-iisip si Sima. Sa oras na ito, sina Chen Lei, Chu Chaochun, Tai Hengjiang at iba pang matatanda ay nag-aaral ng bagong nakuhang impormasyon, o mga liham para sa tulong. Ang liham ng tulong na ito ay hindi para sa iba kundi kay Sima Yong. Ayon sa nilalaman ng distress letter na ito, si Sima Yong at ang kanyang daan-daang milyong tropa ay kinubkob ng isang dayuhan.
Nakaranas sila ng matinding pagkalugi sa panahong ito. Umasa sila sa mga pormasayon upang labanan, ngunit ang mga pormasyong ito ay maaari lamang tumagal ng mas mahaba kaysa 10. Sa loob lamang ng ilang araw, ganap na itong babagsak, kaya espesyal na hiniling si Chu Chaochun at ang iba pa na sumagip. Tungkol sa pagiging totoo ng liham ng pagkabalisa na ito, si Chu Chaochun at ang iba pang matatanda ay nakagawa na ng desisyon, at ito ay ganap na tama. Pinangunahan ni Simayong at iba pa ang mga tropa upang habulin at patayin ang umaatres na hukbo ng dayuhang lahi sa loob ng 3 buwan. Sa 3 buwang ito, sa simula, si Simayong at iba pa ay talagang nakagawa at nakapatay ng maraming dayuhang lahi. Medyo nabigla ito sa kanila, at talagang hinabol sila hanggang sa lahat. Sayang naman kapag sa likod, trahedya talaga. Walang nag-iisip na ang isang dayuhan na tulad ng isang nangungulila na aso ay talagang mag-mount ng isang mabangis na ganting salakay. Sa pagkakataong ito, direktang naparalisa ng counterattack si Simayong at ang iba pang tropa. Ang natitirang hukbo ay napapaligiran ng mga dayuhan, at mayroon ding malaking bilang ng mga reinforcement, na patuloy na nagmumula sa Iron Spider City upang kunin si Simayong at ang iba pa at ang natitirang daan-daang milyong sundalo. Napapaligiran ng grupo, parang buburahin sila. Ilang ulit na sumalakay si Simayong at ang iba pa, nawalan ng tropa at nawalan ng mga general, ngunit hindi man lang sila nakaligtas sa pagkubkob ng dayuhan. Sa huli, may pagtanggol lamang nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-asa sa isang pormasayon. Gayunpaman, hindi solusyon ang manatili lamang dito, hindi ito magtatagal. Kaya naman, ginamit ni Simayong ang anteng-anteng upang humingi ng tulong kay Diguling. Ngayon, si Chu Chaochun at iba pang matatanda ay nakikipag-usap kay Chen Lei. Ang pangunahing kontrobersya ay kung ililigtas sila o hindi. Ang ilang mga tao ay nagtataguyod ng pagliligtas. Pagkatapos ng lahat, may daan-daang milyong tropa ang nakulong. Sila ay isang malaking puwersa. Hindi mo basta-basta mapapanood ang mga tropang ito na namamatay sa kamay ng mga dayuhan. Inirerekomenda ng iba na huwag mag-ipon. Ang pag-uugali ni Simayong at ng iba pa ay nagpalamig sa puso ng mga taong ito. Ang alam lang nila ay lumalaban sila para sa kapangyarihan at tubo, at wala silang kahit katiting na pakiramdam ng pagkakaisa. Kung maliligtas sila, tiyak na maliligtas silang muli. Sa makatuwid, ang mga matatandang ito na may hawak ng mga opinyon ng magkabilang panig ay namula. Sa wakas, ang mga matatanda mula sa magkabilang panig ay hindi napigil ang lumapit upang tanungin ang opinyon ni Chen Lei. Ngayon ay masasabing si Chen Lei ay may walang katulad na prestihiyo sa mga matatanda, at ang kanyang mga opinyon ay napakabigat, sapat na upang maimpluwensyahan ang huling desisyon ng mga matatanda. Binasa ni Chen Lei ang liham para sa tulong, nag-isip siya sandali, at sinabi, maraming matatanda, walang dapat pabulaanan. Sa pamamagitan lamang ng isang liham ng tulong, hindi tayo maaaring basta-basta manghusga o kumilos ng padalos-dalos. Dapat tayong magkaroon ng isang mas tumpak na isa lamang ang maaaring gumawa ng pangwakas na desisyon. Sa ganitong paraan, mag-iimbestiga muna ako. Kung may pagkakataon ako, ililigtas ko ang mga taong ito. Kung walang pagkakataon, huwag sayangin ang iyong enerhiya. Panipi. Ilang matatanda ang tumanggo nang sabihin iyon ni Chen Lei, at sumang-ayon sa desisyon ni Chen Lei. Alam din ng ilang matatanda na si Chen Lei ay may bronze sword na kasing taas ng Cave Sky na nakuha niya mula sa Vanquish. Pumunta doon si Chen Lei mag-isa. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, may iligtas niya ang daan-daang milyong tropa sa Bronze Sword, ngunit kung walang pagkakataon, kahit ang pagpapakilos sa lahat ng tropa sa Diguling ay hindi uubra. Nakita ni Chen Lei na sumang-ayon ang mga matatanda sa kanyang panukala. Kabanata 733 pumunta mag-isa. Sa sandaling lumabas siya sa Diguling, si Chen Lei ay nagmamadaling umalis na may kulog sa kawalan. Pinagsasama ng lightning step ang Void Grand Dao, na talagang ang tanging paraan upang magmadali, at ang bilis ay kamangha-mangha. Wala pang 2 oras, halos 1,000,000 kilometro na ang tinakbo ni Chen Lei at nakarating malapit sa lokasyong binanggit sa liham ng tulong ni Simayong. Pagdating niya sa lugar na ito, huminto si Chen Lei, at unang ginawa ang breath secret tactic para itago ang hiningang isinumpa ng langit sa kanyang katawan. Kung wala kang iniisip na paraan para itago ang sumpa ng heavenly sacrifice,
hindi dapat subukan ni Chenlei na makarinig ng anumang balita. Matapos gawin ang lahat ng ito, patuloy na sumulong si Chenlei. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malaking grupo ng mga alien figure ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa 10,000 milya sa unahan, may mga makapal na nakaimpake, puno ng mga dayuhang lahi, nakatayo sa porma sayon ng labanan, maayos na nabuo, nakamamatay na aura na pumailang lang sa langit, ang bilang ay umabot sa daan-daang milyon. Pagkatapos noon, tumaas si Chenlei sa langit at tumingin sa abot ng kanyang makakaya. Sa mga alien warriors, nakakita siya ng malaking kalasag na nabuo ng isang porma sayon. Ang malaking kalasag na ito ay berde, ngunit sa oras na ito, ang liwanag nito ay lumabo ng husto. Si Chenlei ay pumili ng isang lokasyon, dumiretso sa labas ng kawalan, at direktang binagtas ang nakapalibot na lugar na napapalibutan ng mga dayuhang lahi na ito, at lumapit sa gitna ng bilog na bilog. Sa kasalukuyan, sa lakas ni Chenlei, matagal na niyang tinatrato ang libu-libong tropa na para bang wala sila, darating ayon sa gusto niya, at umalis ayon sa gusto niya. Kung hindi siya hahadlangan ng isang kapangyarihan na kapareho ng kanyang antas, ang pag-asa lamang sa dami ay magiging pangunahing bagay sa kanya. Hindi banta. Nang lapitan ni Chenlei ang nakapaligid na bilog, natuklasan niya na sa loob ng porma sayon, si Simayong at ang iba pa ay talagang nakulong sa gitna, at si Simayong at ang iba pa ay napalibutan ng magkasama, at mayroong isang hukbo na halos 300 milyon. Ang mga puwersang ito ay ang mga direktang alagad ng lahat ng lahi, banal na lugar, at dinastiya. Dagdag pa rito, may mga sundalong ni-recruit ng mga puwersang ito. Sa sandaling ito, makikita na ang mga direktang disipulo ng mga banal na lugar na ito at ang mga Diyos ay napapaligiran sa gitna, at ang mga naghuhudyat na sundalo ay nasa paligid. Sa sandaling masira ng mga dayuhan ang porma sayon, sila ay aatake. Ang unang lumaban sa mga dayuhan, dapat itong sundalong nagpatala. Kaya lang, sa puntong ito, hanggat ang mga dayuhan ay nakakalusot sa kanilang proteksyon na hanay, maging ito ay isang hakbang na mas maaga o isang hakbang mamaya, ito ay kapalaran, iyon ay kamatayan. Kaya naman, itong mga agresibong sundalo, bagamat nakaayos sila sa front line, pero walang gaanong reklamo, o kung may reklamo, wala tayong pakialam sa mga alitan. Sa kasalukuyan ang dayuhang legion ay umaatake sa kalasag ng malaking porma sayon ng papalit-palit. Makikita na ang bawat pag-atake ay maaaring magpahina sa kalasag na nabuo ng malaking porma sayon sa pamamagitan ng isang punto. Ang mga kawal ng dayuhang lahi, sa ilalim ng utos ng commander, ay sunod-sunod na sumalakay ng walang tigil kahit sandali. Bawat pag-atake ay parang kamatayan na papalapit. Para sa mga sundalo sa malalaking porma sayon, ito ang pinakamalaking pagpapahirap. Hihimatayin pa nga ang ilang mahihinang pag-iisip sa gayong pagpapahirap. Sa ngayon, direktang papatayin ng ilang opisyal ng pagpapatupad ng batas ang mga bumagsak at baliw na sundalo sa unang pagkakataon upang matiyak na hindi nila hahayaang maapektuhan ang iba. Susunod, nakita ni Chenlei na sa loob ng malaking porma sayon, si Simayong at ang iba pa ay nasa gitnang sentro ng malaking porma sayon, na patuloy na naglalagay ng mga piraso ng Mythic Crystal sa pangunahing sentro ng malaking porma sayon upang matiyak na ang malaking porma sayon ang kapangyarihan ng array. Kaya lang, ang Metaspore kung saan sila ngayon ay naka-embed ay ang lahat ng low-level at mid-level na Metaspores, at ang mga Metaspore na ito ay kinukolekta rin mula sa iba't ibang hukbo at hukbo. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mapalibutan sila ng mga lahi ng dayuhan. Naubos na ang mga Mythic Crystal na inimbak nila. Ngayon ay maaari lamang itong kolektahin mula sa ibang mga hukbo. Ito ang huling mapagkukunan. Kapag naubos na ang mga Mythic Crystal na ito, ang mahusay na porma sayon na ito ay maituturing na nakakatalo sa sarili. Sa sandaling ito, Simayong, sima kung ano ang dapat pag-usapan. Gayunpaman, sa pagtingin sa paraan ng mga taong ito na nagngangalit ng kanilang mga ngipin ng paisa-isa, malinaw na hindi sila nagsasalita tungkol sa magagandang bagay. Tiningnan ni Chenlei ang sitwasyon ng buong larangan ng digmaan at nalaman na kung papasok siya sa larangan ng digmaan ngayon at aalisin ang ilang mga sundalo. Walang magiging problema, ngunit kailangan ng ilang tao upang mapanatili ang operasyon ng buong larangan ng digmaan, kung hindi, kapag natapos na gumuho ang malaking formation, kahit na ang bronze gourd niya ay kasing taas ng cave sky,
hindi na siya magkakaroon ng panahon para ilagay ang lahat sa bronze board, siguradong marami siyang magiging casualty. Para kay Sima Yong, Ren Suisho at iba pa, gusto talaga ni Chen Lei na mamatay ang mga taong ito dito, ngunit ang hukbo ng daan-daang milyon ay inosente. Karamihan sa kanila ay sumusunod lamang sa mga utos, at sila ay isang malakas na puwersa sa profound domain. Malaking kawalan kung dito masisira lahat ng sigla niya. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Chen Lei na makipagsapalaran, pumasok sa malaking pormasayon, at iligtas ang lahat na may bronze board. Para naman kay Sima Yong, Ren Suisho at iba pa, kailangan nilang gumawa ng isang alok at iligtas sila ng sama-sama. Pagkatapos nito, direktang kinausap ni Chen Lei si Sima Yong, na hinihiling kay Sima Yong na alisin ang isang sulok ng malaking hanay upang makapasok siya at magligtas ng mga tao. Sino yun? Narinig ni Sima Yong ang boses ni Chen Lei, natigilan siya saglit, inangat ang ulo, at tumingin sa paligid. Nakakalungkot na hindi mahanap ni Chen Lei ang bakas ni Chen Lei sa oras na ito gamit ang secret technique. Huwag kang tumingin sa paligid, ako si Chen Lei, timog kanluran mo. Ngayon, tahimik kang nagre-relax sa sulok ng formation restriction, papasukin mo ako, may paraan ako para iligtas ka. Palihim na kinausap ni Chen Lei si Sima Yong. Matapos marinig ni Sima Yong ang sinabi ni Chen Lei, bagamat hindi siya naniniwala, ginawa pa rin niya ang sinabi ni Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, naabot nila ang isang desperado na sitwasyon, at kailangan nilang subukan ang anumang paraan. Sa mga tuntunin ng pag-atras ng 10,000 hakbang, kahit na hindi sila mailigtas ni Chen Lei, hanggat si Chen Lei ay nadala sa malaking pormasayon, magagawa niyang hilahin si Chen Lei hanggang mamatay sa huli. Hanggang ngayon ay may masamang iniisip pa rin sa puso ni Sima Yong na nagpapakita kung gaano kalamag at kalupit ang kanyang kalikasan. Ayon sa mga tagubili ni Chen Lei, direktang binuksan ni Sima Yong ang pinto para kay Chen Lei, at humakbang si Chen Lei papunta sa malaking formation. Sa sandaling pumasok siya sa malaking pormasayon, inalis ni Chen Lei ang secret breath dew, na inihayag ang kanyang figure. Sa sandaling lumitaw si Chen Lei, sina Sima Yong, Ren Suisho at iba pa ay nagtipon sa paligid niya. Chen Lei, sabi mo may paraan para iligtas tayo, paano, pakisabi sa akin. Nagmamadaling udyok ni Sima Yong. Sinabi rin ni Ren Suisho sa gilid, Chen Lei, kung mayroon ka pang mga kristal na bato sa iyong katawan, maglabas ka muna, malapit nang bumaba ang ating pormasayon. Ang mga matataas na opisyal ng Divine Kingdom, tulad ni Dayuan at Qi Yan, ay pinalibutan din si Chen Lei ng pag-ilog, nakatingin kay Chen Lei. Sinulyapan ni Chen Lei ang mga taong ito at sinabi sa malamig na boses, ano ang gusto mong gawin? Nandito ako para iligtas ka, ano? Sayang what you mean, parang gusto mo akong agawin. Gusto mo pa bang mabuhay? Umalis ka dito, panipik. Kabanata 734. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, nagkatinginan si Sima Yong. Tapos, sabi ni Sima Yong, Chen Lei, ikaw lang. Paano tayo ililigtas? Parang may mali sa utak mo. Ngumisi si Chen Lei at sinabing, Sima Yong, sinabi mo ito. Huwag kang magmakaawa sa akin sandali. Sinabi ni Ren Suisho, Chen Lei, huwag mo kaming tretuhin bilang 3 taong gulang na bata. Kung talagang mailigtas mo kami, luluhod lang ako para sa iyo. Sinabi ni Chen Lei, ito ang sinabi mo. Ang iba pang mga elder ng Great Yuan Shan Dynasty, Dong Family, Pang Family, at iba pa hindi naniniwala na may iligtas sila ni Chen Lei. Lahat sila ay nanunood na may malamig na mga mata, lahat ay may mentalidad na mapagbiro. Nang makita ni Chen Lei ang mga mukha ng mga taong ito, gusto na niyang umalis. Kaya lang, hindi lang iilan ang tao dito, kundi 3 hanggang 4 na bilyon pang tribo. Hindi sayang ang pagkamatay ni Sima Yong at ng iba pa, ngunit nakakahiya kung dito ang mga tao ay mamatay. Hindi nakipagtalo si Chen Lei sa mga taong ito, direktang hinawakan niya ang bronze sword sa kanyang kamay, at pagkatapos, dinurog si Yin Ju, at saglit, ang bibig ng bronze sword ay nagbuga ng kaunting liwanag, at isang sikat na mandirigma ang direktang inilagay, sa tansong lang. Nang makita ni Sima Yong at ng iba pa ang eksenang ito, tumirik ang kanilang mga mata. Dahil nakikita nila ang loob ng bronze sword sa pamamagitan ng ilang sinag ng liwanag,
Ito ay isang malaking espasyo na may walang katapusang espiritual na enerhiya, sapat na upang tumanggap ng daan-daang milyong tao. Dongtian Level Treasure. Bagamat si Sima Yong at ang iba ay medyo maluho sa pakikitungo sa mga dayuhang lahi, sila ay hindi malabo sa mga tuntunin ng kanilang mga pananaw. Nakilala nila ang Bronze Gourd na ito sa unang pagkakataon, at ito ay naging isang napakabihirang kayamanan ng antas ng Dongtian. Dapat mong malaman na ang gayong mga kayamanan ay maaaring makuha ngunit hindi hinanap, kahit na sa ilang mga banal na lugar, kahit na ang pinakamataas na pamilya na halos namumuno sa kontinente tulad ng pamilya Sima, ang bilang ay hindi maliit, at si Chen Lei ay talagang may ganoong kuweba sa kamay. Antas ng kayamanan. Bukod dito, kung isa sa alang-alang ang espasyong nakapaloob sa Bronze Gourd na ito, ang gourd na ito ay tunay na pinakamagandang kayamanan, at ang halaga nito ay hindi makalkula. Sa ilang sandali, maging sina Sima Yong, Ren Suishu at iba pa, ang kasakiman ay lumitaw sa kanilang mga mata. Hindi nakaligtas sa mata ni Chen Lei ang matako na tingin sa mga mata ni Sima Yong. Naunawaan ni Chen Lei ang mga kabutihan ni Sima Yong at ng iba pa. Kahit na iligtas sila sa pagkakataong ito, ang mga taong ito ay hindi kailanman magpapasalamat, at maging mamamatay tao. Tungkol dito, malinaw na nag-isip si Chen Lei, ngunit si Chen Lei ay mayroon ding sariling mga plano, kaya sa ngayon, hindi niya pinansin ang mga matako na mata ni Sima Yong at ng iba pa. Chen Lei, mayroon ka talagang isang kayamanan ng Heavenly Cave sa iyong mga kamay. Bakit hindi mo ito ilabas ng mas maaga at sumagip sa amin ngayon? Bilasan mo, at ilagay mo muna ang aming direktang alagad sa Lang. Sa oras na ito, tiwala si Sima Yong na may iligtas sila ni Chen Lei. Nagbingi-bingihan si Chen Lei sa mga salita ni Sima Yong, ngunit sa halip ay dinurog ang bronze lamp, at isa-isang inilagay ang mga nakapaligid na sundalo sa lamp. Nakita ni Sima Yong ang mga salita ni Chen Lei bilang mga bingi. Galit na galit, umakyat siya at sinampal si Chen Lei. Sinampal niya ito at sumigaw, "Chen Lei, bingi ka, makinig ka. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ko." Panipi. Biglang nakaramdam ng galit si Chen Lei sa kanyang puso nang hindi man lang tumitingin kay Sima Yong. Binati niya ito ng palad, habang hawak pa rin ng isang kamay ang bronze lamp, patuloy na tinitipon ang mga sundalo sa paligid niya. Boom! Sa isang malakas na ingay, nagbanggaan ang palad ni Chen Lei at ang palad ni Sima Yong, direktang dumurog ang isang braso ni Sima Yong sa ambon ng dugo, at isang malaking puwersa ang pumasok sa katawan ni Sima Yong, na nabali ang kanyang mga buto. 2 pa. Napasigaw si Sima Yong at lumipad ng patiwarik at bumagsak ng husto sa paanan ni Sima Shingkong. Pagkatapos, ang malamig na boses ni Chen Lei ay tumunog, "Sima Yong, kung maglakas loob kang tumahol muli, papatayin kita." Ang boses ni Chen Lei ay parang malamig na hangin sa 39 na taglamig, puno ng lamig at kataimtayman, naririnig ito ng kahit sino. Ang boses ni Chen Lei ay naglalaman ng makapal na layunin ng pagpatay. Sa oras na ito, ang braso ni Sima Yong ay nabigla sa isang **** ambon, at walang mga buto na natitira, ngunit walang pinsala sa kanyang balikat. Ito ay malinaw na awan ni Chen Lei. Kung si Chen Lei ay ganap na kumilos, Sima ay natatakot ako na ang buong mga Yong ay direktang masampal sa ambon ng dugo gamit ang isang palad. Tumingin si Sima Yong sa mga mata ni Chen Lei sa sandaling ito, puno ng takot, ngunit mas naiinis. Binanggit niya noon ang kasikatan ng Profound Beast Continent. Sa larangan ng digmaang ito sa kalangitan, kakaunti ang mga tao ang naglalakas loob na ipakita ang kanilang mga mukha, ngunit sa pagkakataong ito, si Chen Lei ay talagang walang awa, at halos bigyan siya ng palad. Wala lang, ang swerte niya, paano niya ito matiis. Pero ngayon hindi ko na kaya, at kailangan kong tiisin. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang umasa kay Chen Lei upang iligtas sila at bumalik. Tumingin si Sima Shingkong kay Chen Lei, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay, ngunit ang kanyang puso ay labis na natakot. Kung tutuusin, sobrang lakas talaga ng lakas na ipinakita ni Chen Lei. Pagharap kay Chen Lei, nakaramdam siya ng matinding panghihina. Dahil dito, lalo pang natakot at namuhi si Sima Shingkong. Si Chen Lei ay nagdala sa kanya ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Gusto lang niyang pahirapan hanggang mamatay si Chen Lei sa pinakamalupit na paraan.
Tungkol naman sa kabaitan ni Chenlei na iligtas sila, tinalikuran niya ito. Sa likod ng aking ulo, hindi ko matindaan ang kalahating punto sa lahat. Tungkol sa layunin ng pagpatay kay Sima Xingkong at iba pa, tumingin si Chenlei sa dalawang lugar. Alam niyang ang mga taong ito ay pawang mga lobo na may puting mata, ngunit ang mga taong ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa ngayon. Sa makatuwid, hindi sinasadya ni Chenlei na hawakan siya, ngunit kung ang mga taong ito ay si Chenlei ay hindi naisip na turuan ang mga taong ito kung paano kumilos kung hindi niya alam kung paano siya purihin. Kumilos si Chenlei at ginulat ang lahat, kabilang si Ren Suisho. Alam nilang lahat na ang lakas ng pakikipaglaban ni Chenlei ay hindi pangkaraniwan sa oras na ito at wala siyang pag-aalinlangan. Ngayon ay mas mabuting huwag na nilang guluhin si Chenlei Sheng. Kung hindi, tiyak na sila ang magdurusa. Hindi pa huli ang lahat para sa isang tao na maghayganti sa loob ng 10 taon. Isa-isang nag-isip ng mabuti si Ren Suisho at ang iba pa, at sa ngayon, nilamon muna nila ang masamang espiritu. At ang mga kilos ni Chenlei ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga dayuhan. Nang makitang gumamit si Chenlei ng kayamanan sa antas ng kuweba para iligtas ang kanyang nakulong na biktima, ang mga alien warrior na ito ay nagsimulang mabaliw isa-isa. Atake that grand formation with all your strength. Malakas na naglabas ng utos ang pinuno ng lahi ng dayuhan. Bigla, sa ilalim ng pinag-isang utos, ang lahat ng lahi ng dayuhan ay naglunsad ng daan-daang libong pag-atake sa malaking pormasayon. Boom! Sa pamamagitan lamang ng suntok na ito, ang magaan na kurtina ng mahusay na hanay ay napunit, naging kasing manipis ng papel at nabasag. Ang formation center na kinokontrol ni Sima Yong at ng iba pa ay nagpadala ng nakakasilaw na liwanag na bagyo, at hindi mabilang na mga kristal na bato ang sunod-sunod na sumabog sa sandaling ito. Bilis, ipadala ang Yuanjing Stone sa gitna ng formation. Malakas na sumigaw si Ren Suisho, at pagkatapos ay ang lahat ay abala sa galit na galit, pinupuno ang gitna ng pormasayo ng malaking halaga ng metasir. Chenlei, huwag kang mag-alala sa mga sari-saring isda na ito, ilagay mo muna ang ating Holy Land Elite sa bronze gourd. Hindi rin pinansin ni Ren Suisho ang mga hinaing kay Chenlei sa oras na ito, at malakas na sinabi kay Chenlei. Kabanata 735 Lumuhad at magmakaawa sa akin. Ang mga matatanda ng iba pang puwersa tulad ng Rain Clan, Great Yuan Dynasty, Lingshu Holy Land, Scarlet Flame God Dynasty at iba pang puwersa ay sumigaw din ng malakas, hinihiling kay Chenlei na huwag pakialaman ang mga hamak na taong ito, at iligtas muna sila. Elite na estudyante. Narinig ng mga mandirigmang ito sa labas ang mga kahilingan ng matataas na antas na ito. Galit at galit sila, gayunpaman, wala silang paraan upang lumaban. Maging ito ay kapangyarihan, kapanganakan, o paglilinang, lahat sila ay sumang-ayon dito. Ang mga piling alagad ng banal na lupain at ang dinastiyang Shen ay wala sa parehong antas sa mga kritikal na panahon, natural na iligtas ang mga elite na may marangal na katayuan at talento. Nagbingi-bingihan lang si Chenlei sa mga hinihingi ni Ren Suisho, ng dakilang dinastiyang Yuan at ng Lingshu Holy Land. Iniligtas pa rin niya ang mga sundalo mula sa labas. Kung tungkol sa mga disipulo ng pamilya Sima at iba pang mga pamilya, si Chenlei ay walang kakaiba sa lahat. Si Sima Yong, Ren Suisho, Yuhong ng Yu Clan at iba pa, nang makita ang sitwasyong ito, lahat sila ay nagmura at nagreklamo na si Chenlei ay hindi marunong mag-promote. Kung sasabihin mo pa ang isa pa, hindi na ako magtatago. Isang malamig na pangungusap ang binitawan ni Chenlei, at hindi nakaimik si Sima Yong at ang iba pa. Gaya ng inaasahan, wala silang lakas ng loob na magsalita. Ngayon alam na nila ang tungkol sa ugali ni Chenlei. Si Chenlei ay talagang hindi natatakot sa kanilang impluensya. Kung wala ang mga boses ng mga taong ito, maaaring iligtas ni Chenlei ang mga tao ng maraming beses ng mas mabilis, at hindi mabilang na mga sundalo ang direktang inilagay sa mga bronze gourd. Nang makita ng mga nakatataas ng mga dayuhang bansa ang eksenang ito, lahat sila ay nabalisa. Nang makitang lilipad na ang mga nilutong itik, paano sila makakapagparaya, isa-isang mababaliw, at mabangis na umatake sa pormasayon. Boom! Isang napakalaking tunog ang umalingaw sa kalangitan, na parang pinalo ng isang banal na tambol, ang buong lupain ay magulo sa paligid. Ang malaking hanay ng mga magagaan na kurtina ay patuloy na nanginginig, at ang mga bitek ay tumaas ng sunod-sunod,
na gumagawa ng mga langit-ngit at napakalakas na tunog, na tila sila ay masisira anumang oras. Sa oras na ito, nakita ni Sima Yong at ng iba pa na si Chen Lei ay determinado at hindi muna sila ililigtas, at kung hindi sila masuportahan ng Great Array, ang kanilang mga pagkalugi ay magiging pinakamalaki. Sa puntong ito, si Sima Yong at ang iba ay sa wakas ay nataranta, at hindi na nang ahas na magtago pa. Daan-daang milyong mga high-grade na kristal ang lumipad ng diretsyo mula sa kanilang mga kamay at inilagay ang kanilang mga sarili sa gitna ng formation. Biglang, ang nanginginig na porma sayon ang malaking ilaw na kurtina ay hindi lamang natatakpan ng mga bitek sa pag-aayos, ngunit lumapot din ng halos 1 metro, na naging hindi masisira muli. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, ninisya niya ang kanyang puso. Alam niyang makasarili si Sima Yong at ang iba at dapat may mga personal na bagay. Kung hindi sila pipilitin, hindi sila magiging ganito kabukas palad. Sa sandaling ito, si Sima Yong at ang iba pa ay dumudugo sa kanilang mga puso, at lahat ng mga Yuanjing Stone na ito na ginastos ay ang kanyang huling pribadong pera. Walang pakialam si Chen Lei kung gaano kabigat ang pakiramdam ni Sima Yong at ng iba pa. Inilagay niya ang lahat ng mga sundalo sa labas sa espasyo ng Bronze Guard. Noon lamang niya sinimulang iligtas si Sima Yong, ang Yu Clan, ang Xiaoyao Holy Land, ang Great Yuan Dynasty at iba pang puwersa. Elite na estudyante. Sa oras na ito, ang mga pag-atake ng mga dayuhan na lahi ay umabot na rin sa sukdulan, ngunit sa pagtaas ng lakas ng pagbuo, ang mga dayuhang pag-atake na ito ay maaaring yumanig sa magaan na kurtina ng pagbuo, ngunit nais nilang lumiwanag ang liwanag sa maikling panahon ng oras. Nabasag ang kurtina, ngunit imposible iyon. Sasama na ako. Biglang, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong mundo, ngunit isang astrological henyo ang lumabas, at umungol hanggang sa langit, ang kanyang katawan ay biglang lumaki, at agad na naging isang higanteng may taas na 3,000 metro, 4 na ugat. Ang malalaking paa ni Optimus na parang haligi, na may dalang walang katapusang liwanag ng bituin at mga elemento ng langit at lupa, ay tumaas ng mataas, at bumaba patungo sa maskara na nabuo ng malaking hanay. Boom! Isang napakapurol na tunog ang tumunog, at ang buong lupa ay tila yumanig at gamulong ng marahas. Maraming malalaking bitek ang mabilis na kumalat sa malayo. Ang liwanag na kurtina ng buong hanay, nanginginig ng marahas, tulad ng isang kandila sa hangin, tila naruroon sa anumang oras ang posibilidad ng pagkapira-piraso. Mapatla ang mukha ni Sima Yong at ng iba pa. Nakita nila na sa gitna ng porma sayon, 10-10 milyong mga kristal na bato ang sumabog at naging pulbos. Si Sima Yong at ang mga mukha ng iba ay sobrang mapatla, gaano kalakas ang astrological alien na lahi na ito. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Chen Lei na itaas ang kanyang ulo at sumulyap sa mga alien na ito mula sa astrological clan. Ang dayuhang lahi na ito ay maaaring sumabog na may napakalaking kapangyarihan, ganap na umaasa sa malupit na pisikal na lakas. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chen Lei ang ganitong malupit na pisikal na lakas. Akala niya ay sisilikay siya ng buong lakas. Ang lahi ng dayuhan na halos hindi makalulupig sa astrological tribe na ito ay 10% lamang. Ang dayuhan na ito mula sa astrological tribe ay muling umungal hanggang sa langit. Ang malaking bibig nito ay parang black hole, ang langit at lupa na elemental na chi sa lahat ng direksyon ay parang mga ulap na tinatangay ng hangin, agad na nilamon ito, na nagiging isang malaking puwersa. Ang buong paa ay parang isang haligi, tila nabahiran ito ng isang makapal na patong ng pilak na liwanag, at pagkatapos, na may walang kapantay na bilis ng pangangibabaw, ay bumagsak sa malaking hanay na ito. Ilang sandali, ang malaking porma sayon ay yumanig muli, at 10-10 milyong mga kristal na bato ang nagkapira-piraso. Bahagyang sumimangot si Chen Lei, at malamig na sinabi kay Sima Yong at sa iba pa, may natitira akong 1 oras bago ko mailagay ang lahat sa Bronze Guard. Kahit anong isipin ko, makakaligtas ako sa oras na ito, kung hindi, patayin na lang kita mula sa pagkubkob ng mga dayuhang lahi na ito. Panipi. Pagkatapos magsalita, huminto si Chen Lei sa pagtingin kay Sima Yong at sa iba pang may pangit na mukha, ngunit nagsimulang mag-concentrate sa paggamit ng Bronze Guard para iligtas ang iba pang mga sundalo. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, si Sima Yong at ang iba pa ay hindi nang ahas na ipahayag ito kahit na sila ay galit at galit.
Kinailangan nilang magpadala ng hindi mabilang na Yuanjing Stone sa gitna ng formation upang matiyak ang formation. Ang batas ay hindi nasakop. Sa huli, si Sima Yong, Ren Suishu, at ang iba pang mga dakilang Diyos ay halos tapos na. Ang mga mukha ng ilang matatanda, kabilang si Sima Yong, ay naging maputlang berde, at si Chen Lei ang bumubuo sa karamihan ng kita. Sa isang bronze flask, sa oras na ito, tumigil din ang pag-atake ng mga dayuhan dahil hindi na sila kailangan. Ngayon ay inilagay ni Chen Lei ang karamihan sa mga tropa sa Bronze Gourd. Magbibigay sila ng mas maraming lakas upang salakayin ang malaking hanay, at wala nang anumang gawain. Gayunpaman, lahat ng lahi ng dayuhan ay nakatuon ang kanilang atensyon kay Chen Lei. Hanggat nahuli o napatay si Chen Lei, hindi makakatakas ang hukbo ng daan-daang milyong sangkatauhan. Sa oras na ito, si Sima Yong at ang iba pa ay tumingin din kay Chen Lei, hindi alam kung paano unang takasan si Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei si Sima Yong at ang iba pa, at itinaas ang Tansong Lang sa kanyang kamay, at sinabi, gusto mo bang pumasok sa Tansong Lang, o ikaw mismo ang lumabas? Si Sima Yong at ilang iba pa ay tumingin sa bronze gourd sa kamay ni Chen Lei, at pagkatapos ay sa daan-daang milyong dayuhang hukbo sa labas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagngangalit sila at nagpasyang pumasok sa Bronze Gourd at palayain sila sa daan-daang milyong alien army. Hindi sila sigurado na makakalusot sila kapag napapaligiran. Gusto mo bang dalhin kita, magpahinga, lumuhad at magmakaawa sa akin? Sa oras na ito, hindi nababalisa si Chen Lei, at mahinang sinabi. Kabanata 736 na unang henerasyong henyo. Nang marinig ang bastos na kahilingan ni Chen Lei, isa-isang nagpakita ng galit si Sima Yong at ang iba pa. Chen Lei, ayaw mong masyadong mahigpit. Galit na sabi ni Sima Yong, halos masusuka siya ng dugo sa bastos na tono ni Chen Lei. Malamig na sumulyap si Chen Lei kay Sima Yong, pagkatapos ay tinanong si Ren Suishu, Ren Suishu, ano naman ang opinyon mo, mas gugustuhin mong tumayong patay kaysa lumuhad para mabuhay, di ba? Namula si Ren Suishu sa sinabi ni Chen Lei, at tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib. Kung hindi dahil sa kakayahan ni Chen Lei na talunin siya ay nasample na niya ito. Isa siyang dakilang elder sa banal na lupain, na tretuhin ng ganito. Kung tungkol sa mga matatanda ng ibang mga banal na lugar at dinastiya, ang kanilang mga mukha ay hindi masyadong maganda. Isa-isa silang tumingin kay Chen Lei, humihinga ng apoy sa kanilang mga mata, at kinasusuklaman ng kutis ni Chen Lei. Ngumisi si Chen Lei. Simula nang pumunta siya rito, ang mga matatandang ito ay may ilong sa halip na ilong at mata sa halip na mata. Siya ay pinuntirya nila kung saan-saan at may intensyong pumatay sa kanya. Ngayon, natural na gusto niyang magbayad. Isang pahayagan, ipaalam sa mga taong ito na hindi lahat ay madaling aibuli. Malamig na sumangot si Chen Lei, at sinabing, dahil mayroon kang ganoong lakas ng buto, hindi na ako magiging agresibo. Umalis tayo sa alien army na ito ayon sa ating mga kakayahan. Pagkatapos magsalita, tumalon si Chen Lei at umalis. Chen Lei, ipinapangako ko sa iyo, nakikiusap ako na iligtas mo kami. Nang malapit nang umalis si Chen Lei, biglang lumuhad si Sima Yong at lumuhad sa harap ni Chen Lei, kumatok ng ilang beses, at nagmakaawa kay Chen Lei na ilayo siya. Nang makita si Sima Yong na nakaluhod sa kanyang harapan, medyo nagulat si Chen Lei, at sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kaunting alerto. Anuman ang iba pang aspeto, iba ang pasensya ni Sima Yong sa mga ordinaryong tao at hindi mapipigilan. Gayunpaman, hindi alam ni Chen Lei kung ano ang sasabihin. Nakita niyang lumuhad si Sima Yong at ang iba para iligtas siya. Dala ang isang alo ng Tansong Lang sa kanyang kamay, isang saya na liwanag ang nawala at kasama si Sima Yong at ang iba pa sa Tansong Lang. Sa pangunguna ni Sima Yong at ng iba pa, lumuhad din ang ibang mga tao, gaya ni Ren Suishu at Rain Flood, para magmakaawa kay Chen Lei at hiniling kay Chen Lei na kunin sila. Ang mga matatandang ito ay talagang hindi sigurado tungkol sa pag-iwas sa daan-daang milyong dayuhang tropa ng mag-isa, at kailangang pilitin na sumang-ayon sa kahilingan ni Chen Lei, ngunit ang puot kay Chen Lei sa kanilang mga puso ay lalong lumalim. Ngunit hindi nag-alala si Chen Lei tungkol sa pagkamuhi ng mga taong ito. Kahit na hindi niya ito hilingin,
Ang mga taong ito ay hindi pahalagahan ng kanyang negel iligtas buhay na biyaya, ngunit gustong patayin si Chenlei kahit saan. Sa kasong ito, natural na gagawin ni Chenlei ang anumang gusto mo, at kikilos ayon sa iyong pinakatamang iniisip. Ang huling ilang matatanda ay kabilang din sa bronze board. Sa sandaling itinaas ni Chenlei ang kanyang kamay, inalis niya ang porma sayon, at pagkatapos ay naging isang asol na ilaw at tumpak na nakatakas. Saan pupunta? Ako ay isang hukbo ng lahi ng ibang bansa, paano ka makakalabas at lalabas kung gusto mo? Isang henyo ng angkan ng astrolohiya, ang kanyang ilong ay biglang umunat, naging 10,000 talampakan, tulad ng isang liwanag ng bahaghari, na mabangis na tumatama kay Chenlei. Gayunpaman, kahit na ang henyong ito mula sa astrological tribe ay mabilis, hindi siya kasing bilis ni Chenlei. Inilunsad ni Chenlei ang lightning void step sa unang pagkakataon, nag-iwan lamang ng after image sa lugar, at ang kanyang tunay na katawan ay tumakas. Sa kawalan, tumatakas patungo sa malayo. Ang henyong ito ng astrological tribe, na may malaking ilong na sumasayaw na parang kabayo, ay gamulong sa mga piraso ng walang laman sa mga piraso, para lamang sa mga labi ni Chenlei. Ang kanyang momentum ay tumaas sa langit at umungal, pagkatapos ay naging isang stream ng liwanag patungo kay Chenlei. Hinabol siya sa direksyon kung saan siya tumakas. Boom! Si Chenlei ay lumipad sa malayo sa kawalan. Bigla, sa kalangitan, isang malaking hola, na sumasaklaw sa 10,000 milya, ay nahulog mula sa langit, para lamang matrap si Chenlei sa hola na ito. Sa kulungang ito, ang mga light beam ay nakahanay ng tuwid, na nagiging isang malaking puwersang pumipigil. Ngayon lang, nataman ni Chenlei ang isang malaking sinag ng liwanag at napabalikwas. Kasabay nito, nahulog siya mula sa kawalan. Bumagsak si Chenlei sa lupa, na may buong paningin, tumingin sa paligid, at nalaman na ang malaking hola na ito ay lumiit ng husto, at sa isang iglap, ang laki nito ay nagbago sa daan-daang metro, na natigil sa kanya. Ha, Chenlei, this time titingnan ko kung saan ka tatakas. Ilang sinag ng liwanag ang kumislap, 12 Ruofeng, Zaifungdo, at Bloodscythe 3 purong dugong bumalik, pati na rin ang 2 powerhouse mula sa astrological clan, na buong pagmamalaki na lumitaw sa harap ni Chenlei. Hindi itinatago ang masayang tingin. Chenlei, hindi ko talaga in-expect na alang-alang sa tanga na si Sima Yong, nag-take ka talaga ng risk at pumunta ka ng personal para iligtas sila. Bagamat medyo maluho si Sima Yong at ang iba pa, itinuring silang maaksaya na paggamit. Nakalabas na, panipi. Tumingin ang 12 Ruofeng kay Chenlei na nakulong sa hola, at nagmamalaki na sinabi. Ako ang target mo. Tumingin si Chenlei kay 12 Ruofeng at dahan-daang sinabi. Ang 12 Ruofeng ay tumango, at nagsabi, oo, bagamat mas marami ang mga Sima Yong. Sa aking paningin, sila ay hindi hihigit sa mga terracotta dogs. Akala ko talaga mapipigilan nila ang aking dayuhang hukbo sa mga porma sayon. Noong Marso, masyado kang walang muwang, gusto lang naming ilabas ka. Panipi. Tiningnan ni Chenlei ang mga dayuhang lahi na ito ng may malamig na mga mata, at sinabi sa malamig na boses, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalisay na dugo na bumalik sa mga ninuno at malalakas na lalaki ay magsisimula ring gumamit ng ganitong uri ng walang pinipiling paraan. Ang mukha ng 12 Ruofeng ay natigilan, at agad na naging normal, at nagsabi, ano man ang paraan, hanggat kaya kanyang patayin, ito ay isang magandang paraan. Malamig na bamantong hininga si Chenlei, at sinabing, sa tingin mo ba ay mabibitag ako ng isang maliit na hola? Sinabi ng 12 Ruofeng, Chenlei, natural na hindi ka mabibitag ng kulungang ito. Ang aming layunin ay hindi upang bitag ka, ngunit upang pigilan ka sa pagtakas. Ngayon, mayroong isang walang kapantay na angkan. Ang malakas, kailangan mong patayin gamit ang sarili mong mga kamay. Panipi. Nagulat si Chenlei at napangisi, may mas malakas pa ba sa inyo na mga purebloods na bumalik? Ikaw ang bahala. Ni hindi ako naglakas loob na lumaban ng mag-isa sa akin, gusto kong malaman. Sino pa ba ang maglalakas loob na magsalita ng ligaw at papatayin ako mismo? Nakakatawa, haha. Ang mga salita ni Chenlei ay nagpahiya kay 12 Ruofeng, Zaifungdo, at Bloodsickle. Bilang mga bihirang ninuno na puro dugo sa iba pang lahi, hindi sila nang ahas na labanan si Chenlei ng mag-isa.
Ang bagay na ito kapag sinabi nila ito, sila ay mapapahiya, ngunit hindi sila maitatanggi. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ng 12 Ruofeng ang kanyang ulo at sinabi, Chen Lei, huwag kang masyadong mayabang, hindi mo kami kalaban, ngunit ang aking dayuhang Panginoon ay parang ulap, ang malakas ay parang ulan, paano mo magagawang isang malalim na background? May isip na sa pagkakataong ito, ang unang henerasyon ng mga henyo sa aming angkan ay dumating sa larangan ng digmaan sa kalangitan, para lamang kunin ang iyong ulo. Panipi. Unang henerasyong henyo, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Chen Lei ang katagang ito. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa niya nakilala ang isang henyo sa unang henerasyon. Anong uri ng bagay ang unang henerasyong henyo na ito, na talagang mas malakas kaysa sa mga pure-blooded returnees? Kabanata 737 ang nakakatakot na hatik ng mga bituin. Anong first generation genius? Nag-iisip sa kanyang puso, direktang nagtanong si Chen Lei. Malamig na sumangot ang 12 Ruofeng, at nagsabi, Chen Lei, ang unang henerasyon ng henyo ng aking angkan ay walang iba, ngunit isang tunay na walang kapantay na talento. Hindi mo alam, posible rin ito, pagkatapos ng lahat, ang malalim na kaharian na ito ay gayon. Hindi man lang alam ng Aboriginal Small World ang totoong lakas ng aming angkan. Panipi. Malamig na bamhantong hininga si Chen Lei, isang bagay na hindi bagay, kung ano ang ipinagmamalaki. Gusto kong makita kung siya ay talagang kasing lakas mo na mayabang. If you dare, let go and be with me, digmaan. Panipi. Sinabi ng 12 Ruofeng, Chen Lei, makatitiyak ka, natural na matutupad ang iyong hiling. Sa sandaling ito, itinaas ng 12 Ruofeng ang kanyang ulo at naglabas ng sumisigaw na tunog, na dumiretso sa Yunxiao, at ang tunog ay yumanig ng libo-libong milya. Pagkaraan ng sigaw ng 12 Ruofeng, ay nagkaroon din ng dagandong mula sa malayo, tulad ng isang malakas na sigaw sa mga ulap, na bumabagsak sa mga sirang ginto at bato, at ang tunog ay parang gumugulong na kulog, na naglalaman ng maringal na kamahalan. Pagkatapos, isang malaking presyon ang bumahas sa kalangitan, tulad ng isang malaking alon ng ilog Yangtze, mula sa dulo ng langit, na kumukupas, sa isang kisap mata, tumatawid sa kalangitan at lupa, isang malaking figure ang tila nakatayo sa itaas ng lupa, electric sa hindi maisip na bilis. Nabaril. Boom! Tulad ng isang meteorite na bumabagsak mula sa langit, isang napakalakas na figure ang dumaong ng husto sa harap ni Chen Lei, at isang hindi magagapi na aura ang tumaas sa kalangitan. Tiningnan ni Chen Lei ang makapangyarihang figure ng astrological clan na hindi gaanong kalaki, ngunit naglabas ng hindi magagapi na aura, at mayroong walang katapusang krisis sa kanyang puso. Bagamat ang lakas ng makapangyarihang astrological clan na ito ay pinigilan ng Sky Battlefield, ang malakas na lalaking ito ay tila may isang tiyak na panuntunan ng Grand Dao, at malabong kayang makipagkompetensya sa larangang ito, bagamat siya ay napigilan din. Gayunpaman, ang pang-aapi ay maaari pa ring gumamit ng labis na kakilakilabot na lakas ng labanan. Sunod, naramdaman ni Chen Lei ang walang katapusang at napakalaking explosive power na parang bulkan mula sa makapangyarihang astrological tribe na ito. Ang makapangyarihang astrological na tribo na ito ay may napakataas na potensyal at lakas na nakita lang ito ni Chen Lei sa kanyang buhay. Ito ang unang henerasyong henyo ng aking angkan, na tinatawag na Xingba, Chen Lei. Ngayon, ang unang henerasyong henyo ng aking angkan ay lalaban sa iyo ng mag-isa, aalisin ang iyong mga ulo, at ipapaalam sa iyo kung gaano kalakas ang aking lahi ng dayuhan. Panipi polihis na guhit. Nagtatampo ang 12 Ruofeng kay Chen Lei, at sinabing si Senador Ran. Tumingin si Xingba kay 12 Ruofeng, at sinabing, alisin mo itong kulungan. Sinabi ng 12 Ruofeng, Master Xingba, masyadong kakaiba at madulas ang personalidad ni Chen Lei. Kung ilabas siya sa kulungan, baka tumakas siya. Ikanaway ni Xingba ang kanyang kamay at buong pagmamalaki, okay lang, sa upuang ito, gusto lang niyang tumakas, ngunit hindi siya makatakas. Nang makita ito ng 12 Ruofeng, Zifeng at ng iba pa, mahirap magsabi ng higit pa. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan at lakas ng Star Master na ito ay higit na nakahihigit sa kanila, kahit na ito ang ama ng 12 Ruofeng 12,000s nang makita ni Shan si Xingba,
kailangan niyang maging magalang, at ilan sa kanila ay hindi nang ahas hindi sumunod sa utos ni Xingba. Sa makatuwid, hindi na iginiit ng 12 Ruofeng at ng iba pa, kundi ang Destruction Seal Art, na nagtanggal sa malaking hola na ito. Ang malaking hola, na naging isang gintong laki ng kamao, ay hawak ng 12 Ruofeng sa palad. Umalis ka sandali habang naghihintay ka, nag-utos si Xingba. Nang marinig ang mga salita ni Xingba, ilang 12 Ruofengs ang mabilis na umatras ng libo-libong milya, na nanunood mula sa malayo. Tumingin si Xingba kay Chen Lei, pagkatapos ay tumingin sa malaking jade plate na parang sumpa sa likod ni Chen Lei, bahagyang kumunat ang noo, at sinabing, Chen Lei, mukhang nakapatay ka ng hindi mabilang na makapangyarihang tao sa aking angkan. Kapal dahil ito ang sumpa ng dakilang sakripisyo. Gayunpaman, kapag nahanap mo ang upuang ito ngayon, ito ay kapag namatay ka. Ang upuang ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong pigilan ang iyong sarili. Kung gayon, maaari kang mahulog na masaya. Kung hindi, magdaranas ka ng walang katapusang sakit bago ka mabagal na mamatay. Panipi. Tiningnan ni Chen Lei si Xingba bilang isang tanga, at sinabing, sa tingin mo ay hindi ka nagsalita, papatayin ko talaga ang sarili ko. Sa tingin ko ikaw ay hindi lamang hanggal, ngunit sapat na hanggal, ito lamang IQ, ngunit din dare upang tawagan ang iyong sarili ng isang hindi pangkaraniwang henyo. Panipi. Nang marinig ang sinabi ni Chen Lei, hindi nagalit si Xingba. Nagpakita siya ng isang pidgel ng ngiti, at sinabi, naghihintay ka para sa isang ordinaryong tao, paano mo malalaman kung ano ang isang tunay na henyo? Dahil hindi ka marunong mag-promote, kung gayon, ang sit na ito ay magpapakita sa iyo ng kaunting trick, at ipapaalam sa iyo kung gaano karaming mga bagay ang hindi mo alam sa mundong ito bago ka mamatay. Panipi. Pagkatapos magsalita, walang nakitang paggalaw si Xingba, bahagyang itinaas ang kanyang palad, at direktang tinapik ang isang palad. Ang palad ni Xingwan ay hindi kakaiba at karaniwan, ngunit nagbigay ito kay Chen Lei ng lubhang mapanganib na pakiramdam. Gayunpaman, si Chen Lei ay hindi natakot, at hindi siya natatakot sa sinuman sa mga tuntunin ng pisikal na paniniil. Pagharap sa palad ni Xingba, itinaas din ni Chen Lei ang kanyang palad upang salubungin siya, gamit ang buong lakas, hinampos niya ito ng mabangis na palad. Boom! Nagtama ang dalawang palad, at biglang naramdaman ni Chen Lei na mula sa palad ni Xingwan, isang malakas at napakalakas na puwersa ang nagmula sa palad ni Xingwan. Halos maduraj niya ang palad niya. Ang anyo ni Chen Lei ay biglang nawala ng kontrol, at ang kanyang buong katawan ay napaatras ng ilang kilometro, na nagpatatag sa kanyang anyo, at ang kanyang buong braso ay bahagyang nanginig, halos hindi ito may angat. Sa kabilang banda, nakatingin kay Xingba, nakatayo pa rin siya at nakatayo, ngunit nang tumingin siya kay Chen Lei, nagulat din siya. Kaagad, si Xingba ay nagpakita ng bakas ng paghanga sa kanyang mukha at nagsabi, hindi ka masama, maaari mong kunin ang palad ng upuang ito nang hindi namamatay, ang lakas na ito ay talagang makatwiran. Napakalaki ng tono ng Starball, ngunit hindi ito nagpaparamdam sa mga tao na mayabang. Ang gayong simple at malinaw na pangungusap ay tila ang pinakamataas na papuri. Tumingin si Chen Lei kay Xingba, ang kanyang ekspresyon sa wakas ay naging seryoso, ang lakas ng Xingba na ito ay lampas sa kanyang tansya. Ito ay pisikal na lakas lamang ni Xingba, na higit pa sa Chen Lei ngayon. Alam ni Chen Lei na hindi ito ang tunay na lakas ni Xingba, at hindi ginamit ni Xingba ang lahat ng uri ng kayamanan. Lahat ng uri ng kayamanan at sining ng mga ninuno, kung gayon, hindi alam ng atraksyon ng bituin na ito kung gaano ito kaayla hilakbot. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi inisip ni Chen Lei na siya ay mabibigo. Hindi rin nagamit ang pinakamalaking hole card niya. Ngumisi si Chen Lei, at sinabing, tumigil ka sa pagmamayabang, susubukan mo rin. Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, tinapik niya ang kamay ni Xingba. Ang palad ni Chen Lei, sa kanyang palad, ay lumitaw ang marka ng kulog, ngunit direktang ginamit ang batas ng kulog at kidlat. Kasabay nito, ang Thunder God Lotus Soul Seed sa kanyang katawan ay namumukadkad din ng hindi masusukat na ilaw ng kuryente, lahat ay isinama kay Chen Lei. Sa pagitan ng kulog at kidlat sa palad, halos pinagsama ng palad ni Chen Lei ang ilan sa kanyang mga hole card, at pagkatapos ay pumutok ito ng mabigat na palad.
Ang Kabanata 738 ay inabuso. Nakaharap sa palad ni Chen Lei, hindi pa rin ito pinansin ni Xingba. Ang lakas ni Chen Lei sa kanyang mga mata parang langgam. Kahit sumibak ulit ang mga langgam, masasaktan kaya nila ang mataas na dragon. Kaya, bahagya itong ibinaba ni Xingba at tinapik ito ng isang palad, kahit na 70% lang ng lakas ng palad na ito. Sa puso ni Xingba, 70% ng kanyang lakas ay sapat na para kunin ang buong palad ni Chen Lei, at nabigla pa si Chen Lei. Boom! Ang mga palad ng dalawang tao ay nagsalubong ng walang impresyon sa pagkakataong ito. Napakalakas ng kapangyarihan kaya't ang nakapalibot na lupa ay umaalon ng marahas sa umaapaw na puwersa ng palad, at nagkaroon ng serye ng mga walang laman na bitek sa paligid. Lumilitaw, kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa napakalakas na palad, si Chen Lei ay direktang nabigla muli sa malaking puwersa ng countershock at lumipad palabas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagkamali si Xingba. Naramdaman na lamang niya ang isang hindi mapapantayang malaking puwersa na dumiretso sa kanyang katawan at direktang sumabog sa kanyang katawan. Boom boom boom! Tatlong malalakas na tunog tulad ng kulog, ang malaking katawan ni Xinghua ay patuloy na nanginginig. Malalaking bahagi ng dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga tainga at ilong, kahit na hindi niya maiwasang ibuka ang kanyang malaking bibig at direktang iluwa ang isang malaking strip ng blood foam na may mga visceral fragment. Umuungol. Hindi inaasahan ni Xingba na napakalakas ng palad ni Chen Lei kaya agad siyang nagtamo ng matinding pinsala sa loob. Ang palad ni Chen Lei ay may mistisismo ng Thunder God Lotus, habang ang Thunder God Lotus ay maaaring baliwalain ang depensa at direktang umatake sa laman at maging sa kaluluwa. Ang ganitong uri ng pag-atake ay masasabing napakahirap at imposibleng ipagtanggol. Maaari lamang itong umasa sa ganap na lakas ng isang tao upang labanan. Si Xingba ay medyo malaki, at hindi niya alam na si Chen Lei ay talagang pinagkadalubhasaan ang pambihirang pamamaraan ng GLA Shenlia na ito. Ang kawalang ingat sa pagkakataong ito ay nagdulot ng matinding pagkatalo ni Xingba. Gayunpaman, si Xingba ay karapat-dapat na maging unang henerasyon ng henyo. Napakalakas ng kanyang pisikal na lakas. Maging ang kanyang mga laman loob ay ginawang parang bakal at bakal. Kung ang isang ordinaryong tao ay tumanggap ng palad ni Chen Lei, ito ay sesabog na at naging fly ash, at si Xingba ay samuka lang ng ilang subaw ng dugo at natapos na ito. Isang kislap ng liwanag ang kumislap sa katawan ni Xingba, at isang malaking sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, direktang nagniningning sa katawan ni Xingba. Ang napakalaking sinag ng liwanag na ito ay binubuo ng walang kapantay na kapangyarihan ng bituin. Ito ay direktang iginuhit mula sa panlabas na mabituing kalangitan sa pamamagitan ng pang-akit ng mga bituin at ginagamit upang ayusin ang mga pinsala sa paglilinang. Ang pinsala sa katawan na iyon, pagkatapos ng ilang paghinga, ay ganap na nakabawi tulad ng dati. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chen Lei ang mga kahangahangang pamamaraan ni Xingba. Nang makita ang bahagyang seryosong mga mata ni Chen Lei, tumikim si Xingba at sinabing, may mga panlilin lang talaga ang maliit na langgam. Kaya mo akong saktan, dapat kang maging proud, sa kasamaang palad, minamaliit mo pa rin ang aming astrological clan, sabihin, ang aming astrological clan, ngunit sa dugo ng Star Beast, sa iyong maliit na mga trick, paano siya magiging kalaban? Panipik. Sinulyapan ni Chen Lei si Xingba at walang sinabi. Talagang bihira ang kapangyarihan ni Xingba sa mundo. Ngayon lang halos pinagsama ng palad niya ang lahat ng barahan niya. Akala niya kahit si Xingba ay immortal. Masasaktan din ito ng husto ng palad na ito, ngunit ngayon ay tila si Xingba ay hindi nasugatan kahit kaunti. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagparamdam kay Chen Lei na ang mga bagay ay hindi niya maabot sa unang pagkakataon. Malamig na tiningnan ni Xingba si Chen Lei, sumigaw, at nagsabi, "Okay, anong lakas ang mayroon ka? Ang upuan na ito ay maituturing na malinaw, kaya hindi nakita paglaruan at ipapadala sa kalsada." Pagkatapos magsalita, biglang ibinuko ni Xingba ang kanyang ilong, nabasag ang mga layer ng walang laman, tulad ng isang malaking bundok, at nadurog patungo kay Chen Lei. Naramdaman lamang ni Chen Lei ang isang walang kapantay na kapangyarihan, na tila nakakapagbigay ng isang kapangyarihan na napakahusay na ang mga bituin sa kalangitan ay nahila lahat pababa.
Napakadakila ng ganitong uri ng kapangyarihan na hindi niya lubos na maunawaan. Dinurog ni Chen-Lei ang Lightning Void Step, sinusubukang gumalaw patagilid upang maiwasan ang suntok ni Xingguan. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Chen-Lei Lightning Void, biglang sumabog si Xingba sa hindi nasusukat na liwanag ng bituin. Ang liwanag ng bituin na ito ay tumagos sa mga layer ng Void at tinatakan ang Void sa loob ng radius na libo-libong milya. Sa sandaling ito, makikita ng hubad na mata na ang walang laman na espasyo dito ay pinagpatong sa ibabaw ng isa't isa. Ang lahat ay nabahira ng isang layer ng maliwanag na pilak na liwanag ng bituin. Sa gitna ng mga nagniningning na bituin, ang walang laman na espasyo sa lugar na ito ay 10,000 beses na mas mahirap kaysa sa bakal. Napakahirap gumalaw. Sa orihinal, dinurog ni Chen-Lei ang Lightning Void Step, at ang pinakamababang hakbang ay 1,000 milya ang layo. Gayunpaman, pagkatapos makulong ni Xingba ang kawalan, ang kanyang mga hakbang ay gumagalaw lamang ng 12 ng milya ng paalang, kumpara sa sikat ng araw na hamarang sa kalangitan ni Xingba, malaking ilong, hindi gaanong naiiba sa walang paggalaw. Nagningning ang katawan ni Chen-Lei, at ang set ng Virtual Crystal Battle Armor na iyon ang isinuot niya. Ang set ng Virtual Crystal Battle Armor na ito ay orihinal na nilayo na ibigay sa kanyang nakababatang kapatid na babae para sa pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, sa ilang sandali, nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga panganib ng sunod-sunod at kinailangan muna niyang gamitin ito. 178 walang laman na marka ang lumiwanag, at hindi mabilang na maliliwanag na ilaw ang bumaril mula sa virtual na sandata ng kristal, na naging isang layer ng void barrier sa ibabaw ng katawan ni Chen-Lei, na pinuprotektahan siya ng mahigpit. Nagkaroon lang ng oras si Chen-Lei para i-activate ang depensa ng Void Crystal Battle Armor, at ang napakalaking malabundok na ilong ni Xingpuan ay nahulog ng husto, at natamaan si Chen-Lei. 178 patong ng nakatiklop na walang laman na espasyo, tulad ng 178 patong ng salamin, ay nabasag sa isa. Pagkatapos, ang virtual na sandata ng kristal sa katawan ni Chen-Lei ay biglang nagpakita ng hindi mabilang na mga bitik na parang gagamba, at ang pakiramdam ni Chen-Lei ay walang hangganan. Binatukan ni Julie ang sarili, binasag siya ng diretso sa lupa na 1,000 talampakan ang lalim. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Chen-Lei na walang buto sa kanyang katawan ang masakit. Ang chi at dugo sa kanyang katawan ay patuloy na nag-vibrate, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang iluwa ang isang subo ng dugo. Gayunpaman, ang Qingdi Wandao Jing sa katawan ni Chen-Lei ay nag-opera sa kanyang sarili sa unang pagkakataon, direktang naglabas ng mapanirang puwersa na sumalakay sa katawan, at pagkatapos ay tumalon siya, direktang lumipad, at nahulog sa lupa. Well, hindi pa patay, may 2 brush, at kukuha ako ng isa pang stroke. Nakita ni Xingba si Chen-Lei na tumalon mula sa malalim na butas. Siya ay umungal, at ang kanyang ilong ay muling lumaki, tulad ng likod ng isang banal na burol, namumulaklak na may napakalaking liwanag ng bituin, na tumama kay Chen-Lei ng husto. Hindi nagpapakita ang mga tigre, tinatreto mo ako na parang may sakit na pusa. Nagalit din si Chen-Lei nang tamaan si Xingba at itinumba muli ng marahas. Huminga ng malalim si Chen-Lei, at ang Heavenly Thunder Sword Baby ay biglang lumitaw sa kanyang kamay, at isang layer ng Thunder Light na umaagos na parang mga alon ng tubig ang tumakip sa ibabaw ng Heavenly Thunder Sword Baby. Ang anino ay direktang lumitaw sa parang tubig na liwanag, at sa buong katawan ng espada, mayroong hindi mabilang na Thunder God na Lotus Rune, at pagkatapos ay dinagdagan ni Chen-Lei ng 20 beses ang critical na Strike Rune sa Sky Thunder Sword. Sa mga gulong. Matapos gawin ang lahat ng ito, direktang bumagsak din ang malaking ilong ni Xingba, na nangakong dudurog si Chen-Lei sa laman. Ang kamay ni Chen-Lei, ang Tianlei Sword Tire, ay nagliwanag, at agad na nilaslas ang katawan ng nahulog na malaking elepante. Sa isang kalabog, nagtama ang magkabilang panig. Kabanata 739. Ang Tianlei Sword Fetus ay namumulaklak ng banal na liwanag, at nang siya ay laslas patungo sa puno ng kahoy ni Xingba, biglang nakaramdam si Xingba ng isang hindi pangkaraniwang pakiramdam ng krisis. Gayunpaman, huli na para lumitaw ang pakiramdam ng krisis na ito. Ang ilong ni Chen-Lei at si Tianlei Sword Fetus ay nagbanggaan sa unang pagkakataon,
at pagkatapos ay naramdaman ni Xingba ang pananakit ng kanyang mga buto. Dumating ang matinding sakit, at ang espada ni Chen Lei ay pinutol ng single-rooted sword ni Chen Lei pagkatapos niyang ibabad ang kanyang ilong sa liwanag ng bituin sa loob ng maraming taon. Umuungol, umugang si Xingba, at ang buong lupa ay umaalon na parang alon. Itinaas niya ang kanyang malaking paa na parang Optimus Pillar at tinapakan ito patungo kay Chen Lei. Natamba si Chen Lei, at sa parehong oras gamit ang Avenue of the Void, lumipat siya ng libu-libong milya sa isang iglap, iniiwasan ang paglipat ni Xingba. Ngayon, si Xingba ay naputol ng ilong ni Chen Lei. Dahil sa sakit, matagal nang nawala ang selyo sa paligid na walang laman. Sa makatuwid, si Chen Lei ay taksil at mapanganib, at iniwasan ang suntok ni Xingba. Sa sandaling ito, si Xingba ay napalitan ng galit dahil sa kahihiyan. Tumingin siya sa mga mata ni Chen Lei na may intensyong pumatay. Napakalma niya at ganap na kontrolado noong nagkita kami ngayon. Sa sandaling ito, masasabi ni Xingba na naiisip niyang durugan si Chen Lei. Bilang unang henerasyon ng henyo ng isang dayuhang lahi, hindi pa siya natalo sa pakikipaglaban sa mga henyo ng ibang lahi sa ibang mundo. At hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking pagkatalo, ngunit siya ay naputol sa harap ng isang maliit na katutubong hukbo ng malalim na kaharian, ilong. Ang kanyang ilong, iyon ang pinakamalakas na kayamanan sa kanyang katawan, ay makapangyarihan at walang hangganan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay puputulan ni Chen Lei gamit ang isang espada. Kahit na siya ay lumago sa hinaharap, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa orihinal. Ito ang dahilan kung bakit labis na ikinalungkot ni Xingba, at sa makatuwid, ay nagpagalit din sa kanya. Napatingin si Chen Lei sa galit na hatek ng bituin. Sa sandaling ito, ang isang atraksyon ng bituin na daan-daang talampakan ang taas, tulad ng isang burol, na may makapal na liwanag ng bituin na namumulaklak sa kanyang katawan, ay parang isang Diyos ng demonyo, at hinampas niya si Chen Lei na parang kidlat. Nakita ni Chen Lei ang isang starpole na tumama sa kanya, at isang thunderbolt ang tumama sa kawalan. Siya ay humakbang pasulong at direktang tumakas ng libu-libong milya, iniiwasan ang suntok ng hatek ng bituin. Ang espada ni Chen Lei ngayon lang daw ang pinakamataas na suntok niya, at saka lang naputol ang ilong ni Xingba. Masasabing nasira ng halos 30% ang lakas ng katawan ni Xingba. Ramdam ni Chen Lei na pagkatapos niyang putulin ang ilong ni Xingba, bumagsak ng husto ang hininga ni Xingba. Bagamat napakalalim pa nito, hindi ito katulad ng simula, na nagparamdam sa kanya ng labis na pag-asa. Kahit ngayon lang ay binigyan siya ni Xingba ng pakiramdam na hindi na siya matatalo. Bagamat mas mabuting maging mas malakas kasama ang mga pure blood returnees tulad ng 12 Rufeng, limitado rin ang kanyang lakas. Si Chen Lei ay walang lakas na panlaban. Basta may lakas kang lumaban, sulit ang laban. Ang pagpatay sa unang henerasyon ng mga henyo, natatakot ako na ito ay makaramdam ng panlulumo sa mga dayuhan ng ilang sandali. Sa puso ni Chen Lei, marami rin ang layunin ng pagpatay. Para sa malakas na tulad ni Xingba, mas kaunti ang papatayin ng isa, dahil ang ganitong uri ng henyo ay talagang napakabihirang, at bawat pagkawala ng isa ay magpapadama ng walang katulad na sakit sa puso ng mga dayuhang lahi. Dahil sa kapangyarihan ni Xingba, si Chen Lei ay naging puso ng pagputol at pagpatay. Kung papayag ang mabuhay si Xingba, kung gayon, sa buong sangkatauhan, sa isang kapaligiran tulad ng larangan ng digmaan sa kalangitan, talagang walang magiging kalaban ni Xingba, kahit si Chen Lei ay hindi magiging matagumpay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinamantala ni Chen Lei ang kawalang ingat ni Xingba, pinutol ni Chen Lei ang ilong ni Xingba gamit ang Thunder Sword, na nagpababa ng lakas ni Xingba ng 3 hanggang 4 na puntos. Sa ganoong mga kalagayan, medyo sigurado si Chen Lei. Kayang patayin si Taric Star. Sa loob ng ilang panahon, nagpasya si Chen Lei na patayin si Xingduan gaano man ito kahirap. Sa pag-iisip nito, kumislap ang mga mata ni Chen Lei na may walang kapantay na layunin ng pagpatay, at tumingin siya kay Xingba. Gusto mo talaga akong patayin? Nang makita ni Xingba ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Chen Lei, nagulat siya at nagalit, at tumawa hanggang sa langit na nagsasabing, ito ay katawa-tawa. Gusto pa ring patayin ng mga langgam si Shenlang. Masyado kang knave. Malamig na sabi ni Chen Lei, winuwagayway ang espada ng Tianlei sa kanyang kamay,
At sinabing, "So ano, sa tingin mo ba isa kang dragon? Kahit dragon ka, hindi ko kayang patayin." Ngumuso si Xingba, "Kung gayon maaari mong subukan at tingnan kung sino ang pumatay." Pagkatapos magsalita, dinala ni Xingba ang liwanag ng bituin sa langit, at ang kanyang buong katawan ay sumugod kay Chen-Lei. Hindi iniwasan ni Chen-Lei ang labanan sa pagkakataong ito, ngunit binati siya. Ang Tire Heavenly Thunder Sword sa kanyang kamay ay kumikislap na may walang katapusang kulog at kidlat, at siya ay naglaslas patungo sa Xingban. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at napuno ng liwanag ng kalangitan ang gabi. Si Chen-Lei ay naindayog ng isang malaking puwersa at lumipad ng pabaligtad, nahulog ng libu-libong milya ang layo. Nang lumapag si Chen-Lei, nakaramdam lang siya ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit bukod doon, hindi ito gaanong nasaktan. Sa kabilang banda, ang pagtingin kay Xingba, sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ng liwanag ng bituin sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng Thunder God Lotus na dinala sa sword fittest ni Chen-Lei Tian. Lumitaw ang maitim na kidlat sa malaking katawan nito. Siyempre, ang gayong pagtama ng kidlat ay hindi kahit isang bahagyang pinsala kay Xingba, ngunit napatunayan din ito na epektibo pa rin ang pag-atake ni Chen-Lei sa kanya. Pinangunahan ni Chen-Lei ang Qing Emperor na tanungin ang mga banal na kasulatan ng tao, isang pagsabog ng asul na liwanag ang kumalat sa kanyang katawan, at nawala ang mapurol na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ramdam ni Chen-Lei na ang lakas ni Xingba ay mas mahina kaysa dati. Kung sinaktan siya ni Xingba noong kasagsagan niya, maaaring nabali niya ang hindi bababa sa kalahati ng kanyang mga buto. Ngunit ngayon, maiparamdam na lamang ni Xingba sa kanya na mapurol ang kanyang dibdib, at maging ang kanyang mga buto ay patuloy na tumitibok. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi nabanta sa kanya. Sa pag-iisip nito, si Chen-Lei ay nagbigay ng isang matalim na sipol at direktang hamampas patungo sa Xingban. "Mga bobo, paano mo mahuhulaan ang kapangyarihan ng dragon? Paano mo madudumihan ang kapangyarihan ng dragon?" Nang makita ni Xingba si Chen-Lei na naglakas loob na salakayin siya, umungal siya, at biglang may dalawang Snow White Spear sa kanyang mga kamay, bawat isa ay may hawak na Snow White Spear sa kanyang kaliwa at kanang mga kamay, at nagpapakita ng isang set ng napakatalas na sibat. Meteor Spear Technique. Umungol si Xingba, at ang dalawang Snow White Spear sa kanyang mga kamay ay sumambulat na may nakasisilaw na liwanag ng bituin, at tinusok si Chen-Lei ng mabangis. Nagulat si Chen-Lei. Hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan ng set na ito ng Xingba Meteor God Spear Technique. Inilunsad din niya ang sword technique sa Heavenly Pong Sword Scripture at mabangis na nilabanan si Xingba. Sa isang kisap mata, naglaban ang magkabilang panig sa libu-libong galaw. Medyo mahina si Chen-Lei, ngunit imposibleng patayin ni Xingba si Chen-Lei. Sa labanan nina Chen-Lei at Xingba, mas nasiyahan siya sa Vietnam War. Dapat malaman na ang kanyang mga kaaway noon ay pinatay niya sa pamamagitan lamang ng isang maliit na pakulo. Hindi niya magagamit ang ilan sa mga subtleties ng pagsasanay. Hindi maintindihan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, may matinding labanan sa Starbucks. Libu-libong mga trick ang lumipas, at ito ay hindi pa rin nauugnay. Kahit siya ay nasa mahinang posisyon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya at patuloy na mag-isip tungkol dito sa iba't ibang mga misteryo sa pagsasanay, subukang sulitin ang lahat ng pagsasanay. Sa ilalim ng gayong stimulus, ang ilang mga lugar na hindi ko maintindihan o may mga hadlang sa mga karaniwang araw ay talagang pinagsama at konektado, at ang lakas ng pagsasanay ay patuloy na tumataas. Kabanata 740. Sa panahon ng matinding pakikipaglaban kay Xingba, ang inspirasyon ni Chen-Lei ay patuloy na kumikislap, at ang kapangyarihan ng kanyang mga kasanayan ay tumaas ayon sa antas. Siya ay naging mas matapang habang siya ay lumalaban, at unti-unti, nagawa niyang kapantay si Xingban. Natural na maramdaman ni Xingba ang pag-unlad ni Chen-Lei, at sa lalong naging inis ang Vietnam War, itong si Chen-Lei ay talagang tinuturing siyang grindstone, na isang insulto lang sa kanya. Gayunpaman, walang magandang paraan para kay Xingba ngayon, na nagpapanggap na isang malaking tao, at maraming bibi mula sa Shenlangan. Sa sandaling lumitaw siya, papatayin niya si Chen-Lei gamit ang kanyang ilong, at hindi magkakaroon ng maraming problema. Ngayon, ang kanyang lakas ay bahagyang higit sa 60% ng normal.
Kung gusto niyang madaling patayin si Chen-Lei, wala na siyang magawa. Ang utak ni Xingba ay nag-iisip tungkol sa paghahanap ng magandang paraan para patayin si Chen-Lei, ngunit sa ilang sandali, wala talaga siyang maisip na magandang paraan para patayin si Chen-Lei ng direkta. Habang nag-iisip si Xingba, lalo siyang nagalit. Siya ay isang marangal na unang henerasyong henyo. Sa iba pang lahi, isa rin siyang henerasyong nagtatamasa ng mataas na posisyon at may malaking kapangyarihan. Paanong hindi siya basta tribal? Umuungol. Umungol si Xingba, at ang mga binti ng elepante ay biglang tumaas ng 100, naging maliit na bundok, at marahas na bumaba patungo kay Chen-Lei. Ito ang pamamaraan ng ninuno ng kanilang pamilya, na tinatawag na trampling astrology. Sinasabi na ang mga makapangyarihang astrological figure ay maaaring gumamit ng pamamaraang ito sa mabituing kalangitan upang sirain ang mga bituin. Ito ay talagang isang uri ng pinakamataas na lihim na pamamaraan. Naramdaman lamang ni Chen-Lei ang isang madilim na ulap na tumatakip sa tuktok, at isang malaking elepante ang tumapak sa kanya, at wala nang puwang para makaiwas. Tagabantay. No way, walang choice si Chen-Lei kundi ang lumaban, at ang buong lakas ng kanyang katawan ay nalipat sa magkabilang palad, at sa mga palad na nakasuporta sa langit, binati niya ang napakalaki at walang katulad na paa na naapakan. Boom! Sa malakas na ingay, naramdaman na lang ni Chen-Lei na parang dinudurog ang isang burol. Ang walang kapantay na lakas ay nagmula sa kanyang palad, at ang kanyang mga buto ng braso ay nanginginig at nalulula, na maaaring mabali sa halos anumang oras. Sa sandaling ito, isang sinag ng asul na liwanag ang lumabas sa katawan ni Chen-Lei, lahat ay nakapulupot sa kanyang dalawang braso, at ang buong braso ay parang isang cast ng berdeng ginto, na nagniningning sa mundo. Ito ang hitsura ni Qingdi Wendeojing na tumatakbo sa sukdulan. Sa huli, umaasa sa katawan ng tao ni Qingdi Wendeojing at sa transcendence ni Chen-Lei Yuan, nagtagumpay si Chen-Lei na talunin si Xingban sa pamamagitan ng malakas na suntok na ito. Ibaba mo ito. Ha! Matapos mailabas ang makapangyarihang Xingba Ancestral Technique, agad na hamina ang hininga. Ang horoscope na ito ay natapakan lang at nakakonsumo ng sobrang lakas. Bukod dito, hindi niya nagawang ganap na sirain ang hakbang na ito. Matapos sundan ni Chen-Lei, biglang naging mahina ang kanyang momentum. Sinamantala ni Chen-Lei ang mahalagang pagkakataong ito. Kinurot ang walang kamatayang bell seal gamit ang kaliwang kamay at ang walang kamatayang tripod seal gamit ang kanang kamay. Ang kanyang dalawang bakas ng kamay ay tila naging isang kampanilya at isang tripod, at ang anting-anting dito ay damaloy, ang liwanag ay kumislap, at pagkatapos, marahas na nabasag sa hangin, ang bituin na naging mahina. Matapos matanggap ni Chen-Lei ang pag-atake mula kay Xingguan, ang kanyang sariling lakas ay naubos ng husto, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng isang suntok, at ang suntok na ito ay sadyang iniwan ni Chen-Lei sa huling suntok na ito, direkta niyang ginamit ang walang kamatayang clock seal at walang kamatayang tripod seal, na ngayon lang niya napagtanto, ngunit ang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwang. Ang dalawang seal ng immortal na kampana at ang immortal na tripod, na may dalang kakilakilabot na kapangyarihan ng pagkawalan ng kulay, ay hindi magarbong. Lahat ng mga ito ay sumabog sa paanan ng dalawang malalaking haligi ng atraksyon ng bituin. Boom! Sa isang malakas na ingay, lumipad ang dalawang higanteng paa, laman at dugo ni Xingpuan, at nabali ang mga buto. Ang dalawang immortal na kampana at tatlong higanteng yapak na ito ay direktang dumurog sa kanyang dalawang higanteng paa sa putik. Flash! Sa isang malakas na ingay, ang malaking katawan ni Xingba ay bumagsak sa lupa. Ang dugo ay damaloy ng ligaw, at sa isang iglap, ang dugo sa ilalim ng kanyang katawan ay natipon sa maliliit na lawa. Si Chen-Lei ay napagod din, at ang lahat ng kanyang lakas ay ginamit sa suntok na ito. Sa kasalukuyan, siya ay halos tapos na. Matapos pasabugan ng suntok na ito, hindi siya nag-atubili na lunukan ng isang malaking halaga ng mga tabletas at essence liquid, at mabilis na nabawi ang kapangyarihan ng totoong landas sa katawan. Sa sandaling ito, binawi ng bituin ang lihim na pamamaraan, at isang haligi ng bituin ang bumaba mula sa langit at lumiwanag sa kanya. Ang haligi ng bituin na ito ay pinalapot ng pinakamadalisay na kapangyarihan ng bituin, at ang hatik ng bituin ay pinalo sa dalawang higanteng paa na nababalot ng dugo at putik. Talagang nakabawi siya sa bilis na nakikita ng mata.
Nang makita ito ni Chen Lei, wala siyang pakialam na hindi pa siya ganap na naka-recover, at ang Heavenly Thunder Sword na si Titus sa kanyang kamay ay biglang hamampas kay Xingba. Sa sandaling ito, si Xingwan, ang dalawang Snow White Spear sa kanyang kamay ay damaykit at hinarang ang Tianlei Sword Fittest na papalapit kay Chen Lei, at ang magkabilang panig ay muling lumaban. 12 Ruofeng, Zaifungdo, at Blood Sickle sa gilid ay mukhang balisa. Hindi nila inaasahan na si Xingban ay magdorones ng napakalaking kawalan sa mga kamay ni Chen Lei. Gusto nilang lumapit at tumulong, ngunit ngayon ay hindi humingi ng tulong si Xingba sa kanila. Kung kikilos sila ng padalos-dalos, hindi lang sila magpapasalamat kay Xingba, kundi masasaktan din nila si Xingba. Sa iba pang mga lahi, ang mga tunggalian ay sagrado. Kung ang mga kalahok ay hindi aktibong humingi ng tulong, ngunit kinuha ang inisyatiba, sila ay maituturing na isang malaking insulto. Sa makatuwid, kahit na si Chen Lei ang nangunguna sa sandaling ito, Xingba nang walang sabi-sabi para humingi ng tulong sa kanila, hindi sila nang ahas na magboluntaryo. Sa sandaling ito, ang dalawang sibat na nasa kamay ni Xingba ay sumayaw sa maraming multo at naging libu-libong sibat, na pinananatiling hindi nakikita ang kanyang sarili. Kaya lang, sa sandaling ito, si Chen Lei ang nangibabaw, at ang Heaven Intercepting Sword ay nabagsak ng walang katapusang kapangyarihan. Bukod dito, paminsan-minsan, si Chen Lei ay sumabog din ng 20 beses ng mga kritikal na pag-atake. Sa oras na ito, hindi ito may pagtanggol ni Xingba, naputol ang katawan ni Chen Lei, at may malalalim na buto sa mga marka ng espada. Sa sandaling ito, makikita mo rin ang kapangyarihan ng pagkahumaling ng bituin, ang katatagan ng laman, at ang kapangyarihang dinurog ng 20 beses ng kapangyarihan ng fittest ng espada ng Tianlei, na nasugatan lamang. Karaniwang tier 8 na kayamanan, natatakot ako na walang sinuman ang may ganoong kalakas na kakayahan sa pagtatanggol. Ramdam din ni Chen Lei ang napakatalas na Tianlei Sword Fittest. Kapag naglaslas sa katawan ni Xingban, magkakaroon ng matinding pagtutol. Magiging mahirap na putulin ang pisikal na depensa ng katawan ni Xingban, kung hindi 20 beses ang kritikal na pag-atake. Makapangyarihan, natatakot ako na hindi maputol ni Tianlei Sword Titus ang makapal na baluti ng katawan ni Xingba. Kung mas maraming problema, mas malaki ang determinasyon ni Chen Lei na patayin si Xingba. Napakalakas talaga ng Xingba na ito. Kung ito ay naging malakas ng isang beses, walang makakakontrol nito sa hinaharap. Kaya lang hindi madali para sa kanya na patayin si Star Pole. Sa oras na ito, masasabi ni Chen Lei na nasa kanya ang lahat ng kanyang whole card, maliban sa ilang hindi masisira na kayamanan, lahat ng kanyang whole card ay ginamit lahat. Sa sandaling ito, sa itaas ng ulo ni Chen Lei, isang maningning na lilang bola ang nagradiated ng nakakatakot na liwanag ng kulog, na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo ay ang Thunder Spirit Orb. Pagkatapos ng mga taon ng pagpapagaling, si Li Lingzuo ay nakaipon ng walang katapusang enerhiya ng kidlat sa kanyang kaharian. Karamihan sa enerhiya ng kulog na ito ay noong nalampasan ni Chen Lei ang kapigatian. Ang walang katapusang enerhiya ng kulog sa katawan ay inimbak lahat ni Chen Lei sa Leiling. Mga kwintas. Sa oras na ito, huli na ang mga pills at essence liquid ni Chen Lei para mapunan ang tunay na kapangyarihan hanggang na nakonsumo niya. Direktang isinakripisyo ni Chen Lei ang Leiling Orb, at ginamit ang enerhiya sa Leiling Orb para mapataas ang pagkonsumo, ang kapangyarihan ng